Ang iba dyan sa inyo na nanonood ngayon, hindi nyo alam kung ano ang natural, ano ang synthetic. Baka yung iniinom mo ay synthetic vitamin E pala. Mia Ganga ng Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa aking channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay ang vitamin E. So, ano nga ba ang mainam-inumin na vitamin E? Ano ang hindi? Bago tayo mag-start, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pag may bago akong uploads. Okay, so let's start. Marahil, ang iba dyan sa inyo na nanonood ngayon, hindi nyo alam kung ano ang natural, ano ang synthetic. Baka yung iniinom mo ay synthetic vitamin E pala. Disclaimer guys ha, hindi ako expert sa mga vitamins, pero for 11 years alam ko na kung ano yung dapat kong inumin at hanapin sa isang supplements. Like yung nakaraan na pinag-usapan natin, glutathione. Ang hinahanap ko talaga sa content ng glutathione ay kung ilan ang miligramo niya. Sa vitamin E naman ngayon, ang hinahanap ko parate ay kailangan natural vitamin E. Tulad nitong Myra vitamin E. This is natural vitamin E. May ilalagay akong link sa baba sa description box ng video na ito para malaman nyo, para mabasa nyo kung paano mo malalaman kung natural o synthetic ang vitamin E na bibilhin mo. Okay, ang pinaka-easy way dyan para malaman mo kung natural o synthetic ang vitamin E na bibilhin mo ay punta ka sa ingredients niya. Sa ingredients, formulation. Okay. Punta ka doon. Tingnan mong mabuti, basahin mong mabuti. Pag ang nakalagay, D-alpha tocopherol, ibig sabihin nun, natural vitamin E yun. Pero eto kasi, package to dun sa binili ko, so hindi ko alam kung natural o synthetic siya. So, upon checking sa kanyang ingredients, ang nakalagay, D-alpha tocopherol. Kung sa natural vitamin E nakalagay D-alpha tocopherol, sa synthetic vitamin E nakalagay ay D-alpha tocopherol. Okay? Sa natural, tocopherol. Sa synthetic, tocopherol. For 11 years na nagtitake ako ng mga supplements, ang vitamin E, glutathione, saka vitamin C, minsan nga meron pa akong grape seed extract. So, nag-research ako kung ano ba dapat, saka yung ano ba dapat na hindi inumin. So, upon checking nga, for 11 years, nagtitake ako ng Myra vitamin E na 400 IU. So, alam ko na mabisa ito sa akin. Kasi nga, kapag nag-take ako nito, kapag sinasabayan ko ng glutathione, saka ng vitamin C, hindi ako nagkaka-breakout. Nagkaka-breakout lang ako kapag may period ako, which is normal sa akin. So, pag mga normal days, wala akong breakout. So, pero, may days din na, syempre, kapag nag-uumpisa ka, hindi mo alam kung ano yung dapat mong i-take, diba? Kapag nag-uumpisa ka, ganun talaga. Basta nabasa mo na vitamin E o bibilhin ko yan. Dati kasi, bago ako napunta sa Myra, nakagamit din ako ng synthetic vitamin E. Yun yung mga nasa malalaking jars na mabibili mo dyan sa tapat ng Save More sa Angono. So, dyan ako bumibili dati. Hindi pa ako gumagamit ng Myra nun. So, ang naging effect siya sa akin, lagi ako may breakout kapag nagtitake ako ng synthetic. So, bakit, sabi ko gano'n sa sarili ko, bakit ako pinibreakout? So, after noon, doon na ako nag-umpisa mag-research kung bakit ba ako binibreakout sa brand na ito. Ito kasi ang brand nito ay Pro-Life Atlas. Ang tinitake ko dati, na nandyan ako sa Pilipinas, ay hindi ito. Yung synthetic na una kong na-take. Hindi ito yon.
nakalimutan ko na yung pangalan. Basta nasa malalaking jar siya eh. Nasa malalaking jar siya. Hindi ganito. Pero dun ko nalaman na pagdating pala sa vitamin E, merong natural, merong synthetic. So, pag natural vitamin E, ang effect nun sa'yo ay good, maganda. Sa akin kasi yun ang experience ko. Pero pag sa synthetic vitamin E, ang maibibigay niya sa'yo ay hindi siya kasing bisa ng natural vitamin E. Saka according dito sa article, natural vitamin E is derived from vegetable oils. Primarily, soybean oil. Ang synthetic vitamin E ay nanggagaling sa petrochemicals. Minsan may nakahalong petroleum sa kanila. Sabi pa dito sa article na nababasa ko, the natural form of vitamin E is clearly the one our bodies were designed to use. So, natural vitamin E daw ang dapat na gamitin kapag iinumin. Kapag topical naman, papahid-pahid, pwede mong ilagay ang synthetic sa katawan mo. Pero kung iinumin mo, ang suggestion nila ay natural. So, madaling tandaan kung ang bibilhin mo ba ay natural or synthetic vitamin E. So, yun nga, tulad nga sinabi ko kanina, punta ka sa ingredients, check mo lagi yung ingredients or formulation ng product. Pag D-alpha tocopherol, OL ang dulo, at ang umpisa ay D-alpha, that is natural vitamin E. Pag synthetic vitamin E naman, ang nakalagay ay sa unahan, DL, ang dulo, tocopherol. Synthetic vitamin E yun. Okay, so sana may natutunan kayo na naman sa ating isang informative video tungkol sa vitamin E. Kung ano ba talaga yung kaibahan nilang dalawa, natural and synthetic vitamin E. So, sana may natutunan kayo na may napulot kayong informasyon tungkol sa kanilang dalawa. So, thank you for watching, my loves, and see you ulit sa aking next video. Bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kapag may bago akong uploads. Thank you for watching, my loves!